Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1451. Grade 9 Treasure Peel. Rumble. Isang nakakatakot na enerhiyang bagyo ang mabangis na nagngangalit sa kalangitan. Lahat sa loob ng 10,000 talampakan radius ay naging itim sa sandaling ito. Ang espasyo mismo ay gumuho dahil sa nakakatakot na sagupaan na ito. Nagbago ang mga ekspresyon ng karamihan sa mga individual nang makita nila ang itim na espasyo sa kalangitan. Kahit na sila ay nabuhay ng maraming taon, napakabihirang pa rin para sa kanila na makakita ng isang sagupaan ng ganito kalaki. Naunawaan nilang lahat na sa kanilang mga kalakasan, hindi sila makakapagtiis kahit isang maikling sandali kung sila ay tatamaan ng enerhiyang bagyong iyon. Maging ang kanilang mga kaluluwa ay madudurog nito. Ang Xiaoyan na iyon ay naglakas loob na lumaban sa Black Demon Lightning. Ang ilang elder sa entablado ng bato ay hindi sinasadyang mamulong sa natulala na mga boses matapos makita si Xiaoyan na sumuntok. Ang Xiaoyan na iyon ay isang panimulang one-star daw Sheng. Hindi dapat maging napakahirap para sa kanya na harapin ang isang Black Demon Lightning. Ang first elder na nakadamit ng lino ay tumingin sa langit at nagsalita sa mahinang boses. Ang Black Demon Lightning na ito ay maaaring hindi kasing dami ng isang Tier 9 Peel Lightning, ngunit ang lakas nito ay lubhang nakakatakot. Kahit na ang isang elite na Bansheng ay hindi maglalakas loob na walang ingat na tumanggap ng strike mula kanina. One-star daw Sheng. Nadama ng 6 na matatandang lalaki ang kanilang mga puso na nanginginig matapos marinig ang mga salita ng lalaking nakadamit ng lino. Bagamat natukoy na nila ang lakas ni Xiaoyan, hindi sinasadyang nabigla ang kanilang mga puso nang marinig nila itong pinatunayan ng First Elder. Nagsanay sila ng maraming taon bago tuluyang nakarating sa klase ng Bansheng pagkatapos ng matinding kahirapan, ngunit itong Xiaoyan ay nalampasan sila sa murang edad. Wala na talaga silang choice kundi aminin na mas superior siya. Mukhang mananalo si Xiaoyan sa selection na ito. Bumantong hininga ang isang elder. Kung mangyari ito, magkakaroon sila ng kalamangan tungkol sa usapin ng alyansa. Ang alyansa ay maaaring laban sa mga patakaran ng Peel Tower, ngunit dapat gawin ng isang tao ang kinakailangan sa naaangkop na oras. Ang Hall of Souls ay makapangyarihan, at mayroong Han Clan sa likod nito. Ang paghahanap ng mga kaalyado ay isang makatwirang solusyon para mabuhay ang Peel Tower. Natahimik sandali ang First Elder bago nagsalita. Mga panuntunan ng tore. Mga panuntunan ng tore. Magkakaroon lamang ng mga panuntunan kung umiiral ang tore. Kung mawala man ang tore, ano ang saysay ng pag-uusap tungkol sa anumang mga patakaran? Nagkatinginan ang lahat matapos marinig ang malambing na boses ng First Elder. Dahan-dahan lang silang umiling. Ang nagngangalit na enerhiyang bagyo sa kalangitan ay nagpatuloy ng mahigit 10 minuto bago dahan-daang kumalat. Kasunod ng pagkalat ng bagyo, ang puwang na gumuho ay nagsimulang unti-unting gumaling sa sarili. Ang mainit na sikat ng araw ay muling nagkalat mula sa langit patungo sa bundok na ito. Maraming pares ng mga mata ang nagbalik sa langit pagkatapos maghiwa-hiwalay ang bagyo. Nakita nila ang isang binata na nakatayo doon. Ang nakakatakot na energy storm na iyon mula kanina ay hindi nagawang magdulot sa kanya ng kahit katiting na pinsala. Unti-unting lumuwag ang tensyon na katawan ni Xiaoyan habang nararamdaman niya ang nawawalang bagyo sa kalangitan. Naikuyong niya ang kanyang kamao. Isang manhid na pakiramdam ang kumalat mula rito. Ang lakas ng Black Demon Lightning ay medyo lumampas sa kanyang inaasahan. Mula sa pakikipag-ugnayan niya rito kanina, naunawaan ni Xiaoyan na ang kanyang kapalaran ay hindi magiging mas mahusay kaysa sa 5 Sky Demon Puppets kung hindi siya sumulong sa klase ng Bansheng. Ito ba ang Peel Lightning na naaakit ng isang Tier 9 Treasure Peel? Talagang malakas ito. Sa loob-loob na puri ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang Black Demon Lightning na ito ay hindi umiral sa maraming dami sa kabila ng nakakagulat na lakas nito. Kaya naman, ang makapal na patong ng itim na ulap sa kalangitan ay dahan-dahang naglaho pagkatapos ng ilang itim na kulog na pumutok mula rito. Roar! Ang apoy na dragon sa ibaba ay biglang umungal sa kalangitan sa sandaling nagkalat ang mga itim na ulap. Isang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumabog mula sa napakalaking katawan nito.
Isang nakakagulat na alon ng enerhiya ang sumabog mula sa katawan nito. Bang! Ang pagbabago-bago ng enerhiya na ito ay naging ligaw at marahas. Sa huli, ang dragon na apoy ay nagpakawalan ng dagandong. Naghiwalay ang napakalaking katawan nito sa harap ng maraming nakatulala na pares ng mga mata. Isang sinag ng liwanag ang biglang lumabas sa katawan ng dragon ng apoy nang ito ay pumutok. Ang sinag ng liwanag na ito ay lumipad patungo sa kalangitan, tumakas sa mga apoy na nakakulong dito. Sinusubukang tumakas. Gayunpaman, malakas na tumawa si Xiaoyan nang biglang namatay ang ilaw na ito. Ang kanyang katawan ay kumikislap at lumitaw sa harap ng sinag ng liwanag na iyon sa paraang parang multo. Nakahawak ang malaking kamay niya sa ilaw. Roar! Ang liwanag na sinag na iyon ay mabilis na umusbong habang tinangka ni Xiaoyan na kunin ito. Sa isang kisap mata, ito ay naging isang napakalaking mabangis na hayop. Ang malaking kuko nito ay sinamahan ng malakas na hangin habang humahampas ito patungo kay Xiaoyan. Bang! Ang malaking mabangis na hayop ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na dagandong kasunod ng sagupaan. Mabilis na lumipad pabalik ang malaking katawan nito. Ngumiti si Xiaoyan matapos ipadala ang malaking halimaw na iyon na lumipad pabalik. Muli niya itong hinabol. Isang matinding liwanag ang muling lumabas mula sa katawan ng malaking halimaw nang makita nitong nagmamadaling si Xiaoyan. Mabilis na lumiit ang katawan nito, at sa isang kisap mata ay naging hugis tao. Nawala ang liwanag at mabilis na natigilan si Xiaoyan dahil lumitaw ang isa pang Xiaoyan sa kalangitan. Kawili-wili, ito ba ay isang Tier 9 treasure peel? Maaari talaga itong mag-transform sa isang hugis ng tao. Hindi sinasadyang ngumiti si Xiaoyan at umiling matapos makita ang hugis ng tao. Kung ang Tier 9 na treasure peel na ito ay pinayagang tumakas, maaari talaga itong maging isang kakaiba at misteryosong bagay. Siyempre, isa pang mas malamang na senaryo ay mararamdaman ng ibang eksperto ang pagiging natatangi nito at pagkatapos ay mahuhuli at ubusin ito. Bagamat ang isang Tier 9 treasure peel ay nagtataglay ng ilang katalinuhan, ang lakas nito ay hindi kayang lumaban sa isang eksperto tulad ni Xiaoyan. Roar! Ang Tier 9 treasure peel na naging Xiaoyan ay malinaw na hindi alam ang wika ng tao. Kaya, maaari lamang itong umungol kay Xiaoyan. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ay nakaakit din ng maraming kakaibang tingin. Maging ang mga Alchemist Grandmaster na naruroon ay nahirapang makakita ng Tier 9 treasure peel. Kaya naman, medyo namangha sila nang makita nila ang medicinal peel na naging anyo ng tao. Hahaha! Ang batang ito ay talagang matagumpay na napino ito, ngunit iniisip ko kung anong uri ng panggamot na tableta ito. Imposibleng pinuhin ang isang Tier 9 na tabletang panggamot ng walang anumang panggamot na formula. Tumawa si Zuan Kongzi. Umiling si Yao Lao. Hindi niya nakilala ang medicinal peel na ito na pinino ni Xiaoyan. Ang tanging bagay na maaari niyang makuha ay ang pahiwatig ng pabango ng Bodhisattva peel sa loob ng medicinal peel na ito. Gayunpaman, ang medicinal peel na ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa Bodhisattva peel. Hindi nasangkot si Xiaoyan sa Tier 9 treasure peel sa langit. Nakahanap siya ng pagkakataon na kuyom ang kanyang kamay at i-lock ang medicinal peel sa lugar. Pagkatapos nito, mabilis siyang nagmadali at idiniin ang kamay sa noo nito. Mabilis na nanginig ang katawan ng Tier 9 treasure peel. Mabilis na lumiit ang katawan nito bago ito naging bilog na emerald dragon-sized na tabletang panggamot. Ang medicinal peel ay nanatiling nakasuspine sa loob ng palad ni Xiaoyan. Patong-patong ng peel fog na kumalat mula sa medicinal peel bago punan ang paligid. Sa isang sulyap, ipinagmamalaki nito ang isang kakaibang misteryosong anyo. Nagsimulang dahan-daang bumaba mula sa langit si Xiaoyan matapos pigilan ang Tier 9 na medicinal peel. Sinulyapan ng kanyang mga mata ang pabago-bagong mukha ng matandang demonyong Hao ng galit. Sa sandaling ito, hawak ng demonyong si Hao ang isang maapoy na pulang tabletang panggamot sa kanyang kamay. Walang alinlangan na natalo siya kay Xiaoyan. Pwede bang ipakilala ninyong dalawa ang medicinal peel na na-refine ninyo? Tumawa ang isang elder matapos makitang bumagsak si Xiaoyan sa lupa. Flame Demon Quiet Mysterious Peel, isang 9-colored Tier 8 medicinal peel.
Kung ang isang taong nagsasagawa ng fire affinity na Dao Qi ay kumain nito, may pagkakataon para sa Dao Qi ng isang tao na sumailalim sa pagbabago at dagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Itinaas ng matandang demonyong si Hao ang medicinal pill sa kanyang kamay. Ang kanyang tono ay hindi sinasadya na naglalaman ng ilang pagmamataas. Nanalo man siya o natalo, napatunayan ng kakayahang pinuhin ang Flame Demon Quiet Mysterious Pill. Ang isang medicinal pill na maaaring magbago ng isang Dao Qi ay hindi isang bagay na maaaring pinuhin ng lahat. Xiaoyan, ikaw naman. Dahan-daang itinaas ni Xiaoyan ang Emerald Medicinal Pill na iyon. Ngumiti siya at nagsimulang magpaliwanag. Great Bodhisattva Return Pill, isang Tier 9 Treasure Pill. Ang epekto nito ay katulad ng isang Bodhisattva Pill. Gayunpaman, pinapataas lamang nito ang pagkakataong ibinibigay ng Bodhisattva Pill sa pagpasok sa Bansheng class ng 2 beses pa. 2 beses pa. Paano ito posible? Ang paliwanag ni Xiaoyan ay agad na umakit ng maraming tandang. Oh, matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan, maging ang mukha ng First Elder na iyon ay bahagyang nagbago. Ang pagpasok sa klase ng Dao Sheng ay isang kilala at napakahirap na hadlang para sa isang piling Dao Zun. Ang hindi mabilang na bilang ng mga nangungunang eksperto ay nanatiling natigil sa hakbang na ito. Sila ay mabibigo sa hakbang sa susunod na antas kahit na sa dulo ng kanilang buhay. Ito ay tiyak na dahil sa kawalan ng kakayahang umaban kung kaya't ang pinakamataas na Dao Zun ay mababaliw para sa isang Bodhisattva Pill. Ang orihinal na Bodhisattva Pill ay nagtataglay ng malapit sa 20% pagkakataon ng tagumpay. Ngayon na ang pagkakataon ng tagumpay ay tumaas ng 2 beses na mas malaki, ang antas ng tagumpay ay tumaas sa mahigit 50%. Sa madaling salita, isang solong Great Bodhisattva Return Pill lang ang magbibigay ng pinakamataas na Dao Zun na may 50% na rate ng tagumpay. Kung ang balitang ito ay kumalat, maraming matataas na mata ni Dao Zun ang mamumula. Itataya nila ang kanilang buong kapalaran para makapunta sa Falling Star Pavilion at humingi ng tabletang ito. Ang Great Bodhisattva Return Pill na ito ay itinuturing na isang upgraded na bersyon ng Bodhisattva Pill. Ito ay isang medicinal pill na naintindihan ni Xiaoyan pagkatapos ng hindi maisip na bilang ng mga pagsubok sa panahon ng kanyang daang reinkarnasyon sa loob ng Bodhisattva Tree. Ang medicinal pill na ito ay mapapadalisay lamang ni Xiaoyan dahil mayroon siyang heavenly flame at naranasan niyang palakasin ng Bodhisattva Heart. Kahit na natutunan ng ibang tao ang formula ng gamot na ito, imposibleng madagdagan ang epekto ng Bodhisattva Pill sa ganoong nakakatakot na lawak. Ang tanging kapas-palad na aspeto ay ang Great Bodhisattva Return Pill na ito ay kailangang pinuhin gamit ang isang Bodhisattva Seed bilang pangunahing sangkap. Wala pang 10 sa mga natural na misteryosong bagay na ito ang nasa kamay ni Xiaoyan. Xiaoyan, dapat mong malaman na ang anumang maling pag-aangkin sa sandaling ito ay haantong sa iyong pagkadiskwalipika. Isang elder ang nag-alinlangan sandali bago ipaalam kay Xiaoyan. Elder, makatitiyak kang sasagutin ni Xiaoyan ang mga kahihinatnan ng anumang maling pag-aangkin. Tumawa si Xiaoyan sa mahinang boses. Nagpalitan ng tingin ang iilang elder na iyon matapos marinig ang sagot niya. Sa huli, dahan-dahan lang silang tumango. Kung ganoon, sumulyap kay Xiaoyan ang nakadamit na linan na unang elder kay Xiaoyan nang magsalita ito. Ang antas ng Great Bodhisattva Return Pill ay higit pa sa Fire Demon Quiet Mysterious Pill. Ang huling nanalo sa selection na ito ay Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1452. Alyansa. Pinaghalong berde at pula ang mukha ng matandang demonyong Hao pagkatapos marinig ang huling anunsyo. Akala niya ay kaya niyang talunin si Yao Lao pagkatapos ng ilang dekada nilang tunggalian, ngunit ang malupit na katotohanan ay nagturo sa kanya na kahit na ang disipulo ni Yao Lao ay madaling talunin siya sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa pagpipino ng gamot. Hahaha. Binabati kita, Old Yao. Pinagsalikop ni Zuan Kongzi ang kanyang mga kamay at ngumiti habang binabati si Yao Lao. Matanda, nakapagturo ka ng hindi ka pani-paniwalang disipulo. Malamang na nalampasan ka na ng Xiaoyan na ito, tama ba? Ang ngiti sa mukha ni Yao Lao ay umaabot mula tenga hanggang tainga nang marinig niya ang maraming pagbati mula sa kanyang paligid.
Ang pagganap ni Xiaoyan ngayon ay nagparamdam sa kanya ng higit na pagmamalaki kaysa sa kung personal niyang nakuha ang tagumpay. Kapag ang isang tao ay umabot sa isang taong kaedad niya, hihina ang pagiging mapagkompetensya ng isa. Mas magiging masaya ang pag-aayos ng mga alagad kapag ipinapasa niya sa kanila ang lahat ng kanyang kakayahan. Kapag nakikita ng isang alagad na nakakuha ng gayong tagumpay, natural na makaramdam ng labis na kasiyahan bilang guro. Nalungkot ang matandang demonyong sihaw nang makita niya ang nakangiting mukha ni Yao Lao. Marahas niyang ibinaba ang manggas bago tumalikod para umalis. Tiningnan ng First Elder si Xiaoyan mula sa entablado ng bato. Ang kanyang lumang mukha ay nagpakita ng isang mahinang ngiti. Kahit na si Xiaoyan ay mas bata sa kanya, ang edad ng isang tao ay hindi talaga mahalaga sa loob ng Central Plains. Ang mahalaga ay ang lakas ng isang tao. Hindi alintana kung ito ay sa termino ng Dao Chi o alchemy, si Xiaoyan ay kwalipikado na tretuhin bilang kapantay niya. Xiaoyan, ikaw ay magiging elder ng Small Pill Tower sa hinaharap. Ikaw at si Yao Chen ay dapat sumunod sa akin. Kailangan nating pag-usapan ang bagay na dinala mo sa amin. Si Xiaoyan ay nagalak sa kanyang puso matapos marinig ang mga salita ng First Elder. Dali-dali niyang pinagdikit ang mga kamay habang tumatango. Ang dahilan kung bakit sila napunta sa Small Pill Tower ay dahil sa alyansa. Kung hindi dahil sa napakahalagang boto, hindi siya magiging interesado na makipagkompetensya sa mga matatandang ito. Tumalikod ang First Elder at dahan-daang naglakad pababa sa batong entablado pagkatapos bigkasan ang kanyang mga salita. Sumunod naman ang ilang elder sa likod niya. Tara na, lumapit ang grupo ni Yao Lao at Zuan Kongzi kay Xiaoyan na may mga mukha na puno ng ngiti. Napatingin sila sa likuran ng grupo ni First Elder bago nagsalita ang isa sa kanila. Ang mga kasunod na bagay ay magiging mas simple, ang alyansa ay malamang na magtagumpay. Ang 10 elder, kasama si Zuan Kongzi at ang iba pang 2 tower head, ay nakaupo ng hiwalay sa isang maliit na meeting room sa loob ng Small Pill Tower. Nakahanap din sina Xiaoyan at Yao Lao ng mga upuan sa gilid at naupo. Pagkatapos nito, dama po ang kanilang mga mata sa First Elder na nakaupo sa upuan ng pinuno. Ang Pill Tower ay palaging neutral. Hindi ito pumapanig sa anumang paksayon. Ito ay maaaring ituring na panuntunan ng Pill Tower. Ang mahinahong boses ng First Elder ay dahan-daang napuno ang malaking bulwagan. Maraming elder ang nagpahayag ng kanilang pagtutol sa alyansang ito. Bagamat ang Pill Tower at ang Hall of Souls ay nasa magkabilang panig, ang pagbuo ng isang alyansa ay lalabag sa panuntunan ng Pill Tower. First Elder, hindi ito maaaring sabihin ng isang tao. Ang Hall of Souls ay nakakuha ng hindi mabilang na bilang ng mga alchemist sa paglipas ng mga taon. Bagamat ginawa nila ito ng palihim, maraming impormasyon ang kumalat. Bilang banal na lupa sa mga puso ng maraming alchemist, ang Pill Tower ay may tungkulin na protektahan sila, ngunit ang Pill Tower ay hindi nag-react ng malakas sa walang kontrol at walang ingat na pag-uugali ng Hall of Souls. Kung magpapatuloy ito ng mas matagal, tiyak na hindi masiyahan ang ilang alchemist, at mawawalan ng mataas na pagtingin ang Pill Tower. Sa panahong iyon, ang banal na lupa na ito ay iiral lamang sa pangalan. Umiling si Xiaoyan bago siya sumagot. Bukod dito, kapag nawala na ang katayuan ng Pill Tower bilang banal na lupa sa puso ng lahat ng alchemist, ano ang pagkakaiba ng Pill Tower at ng ordinaryong paksayon? Ang mga salita ni Xiaoyan ay hindi masyadong magalang at hindi rin nagbigay ng anumang mukha sa lahat ng naruroon. Napakapurol nila habang sinasabi niya ang kasalukuyang sitwasyon ng Pill Tower. Kailangan niyang gamitin ang medyo seryosong sitwasyong ito para sirain ang mga nakakatuwang paraan ng mga elder na ito habang sinisikap nilang panatilihin ang mga patakaran. Dapat sabihin na ang mga salitang ito ay may lubos na epekto. Ang mga ekspresyon ng ilang elder ay maaaring mukhang pangit, ngunit naunawaan din nila ang kabigatan ng sitwasyon na ipinakita ng kanilang masikip na pagsimangot. Ang rate kung saan ang Hall of Souls ay nangongolekta ng mga kaluluwa ay lumago ng mas mabilis nitong mga nakaraang taon. Kung minsan, hindi man lang sila nagtago, walang alinlang ang nagiging sanhi ng pagkataranta ng maraming alchemist, ngunit ang Pill Tower ay hindi pa rin gumawa ng anumang pag-iingat.
Ang mga alchemist na ito ay maaaring magtiis sa takot sa simula, ngunit ang kanilang mga puso ay tiyak na lalamag habang tumatagal ang oras. Sa sandaling natuklasan nila na ang Peel Tower na ito, na itinuturing na isang banal na lupa sa kanilang mga puso, ay hindi makapagbibigay sa kanila ng anumang proteksyon, bakit sino man sa kanila ang ituturing na ang Peel Tower bilang isang banal na lupa na hindi maaaring labagin. Ang First Elder sa upuan ng pinuno ay naging tahimik dahil sa mga salita ni Xiaoyan. Noon lamang siya mahinang bumantong hininga at sinabing, Yao Chen, itong disipulo mo ay hindi lamang mahusay sa Dao Qi at medicinal refinement, maging ang kanyang mga salita ay matalas. Hahaha. Ang isang kabataan ay may posibilidad na maging mayabang. First Elder, patawarin mo siya kung nasaktan kanya sa anumang paraan. Hinimas ni Yao Lao ang kanyang balbas at tumawa. Siya ay tila lubos na nasisiyahan. Kahit na siya ay mayabang, mayroon siyang lakas na suportahan ang kanyang mga salita. Umiling ang First Elder. Agad siyang tumingin kay Xiaoyan at sinabing, sa kasalukuyan, maaari kang ituring na elder ng Small Peel Tower. Kung ganoon, mayroong mayor yang bumoto bilang suporta sa alyansa. Bagamat ako ang First Elder, kailangan kong sundin ang mga patakarang ito. Kaya naman, nagtagumpay ka na sa pagkakataong ito. Salamat sa First Elder. Kahit na may katahimikan si Xiaoyan, makikita pa rin sa kanyang mukha ang saya na nahihirapang pigilan matapos marinig ang mga salitang ito. Naikuyong niya ang magkabilang kamay niya bilang sagot. Ang Peel Tower ang pinakamahalagang bahagi ng alyansa. Kung nabigo silang makilahok ang Peel Tower, magiging kalahati lang ang lakas ng alyansa kahit na ito ay nabuo. Kaya naman, nagsagawa ng malaking pagsisikap sina Xiaoyan at Yao Lao upang magtagumpay ang alyansa. Sa kabutihang palad, ang pagsisikap na ito ay nagantimpalaan sa huli. Ang Hall of Souls ay talagang karaniwang kaaway ng lahat ng mga alchemist. Dahil sa kanilang lakas, hindi natin nagawang tiyak na makisali sa isang madugong digmaan sa kanila. Ang mga pagkalugi na dadanasan natin ay mas malaki kung gagawin natin. Napabuntong hininga ang First Elder. Gayunpaman, ang kompromiso na ito ay malinaw na nagbigay daan sa Hall of Souls na maging mas mayabang. Posibleng gamitin natin ang alyansang ito para hadlangan ang Hall of Souls. Kung hindi alam ng Hall of Souls kung paano magpigil, ang Peel Tower at ako ay makakalaban lamang sa kanila hanggang sa wakas tulad ng huling pagkakataon. First Elder, makatitiyak ka na hindi lang ang Peel Tower ang lalaban pagdating ng oras na iyon. Tiniyak sa kanya ni Xiaoyan sa malalim na boses. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ng First Elder matapos marinig ang nakakaaliw na salita ni Xiaoyan. Marahan siyang tumango at nagtanong. Kailan magsisimula ang alyansa? First Elder, mangyaring pumunta sa Falling Star Pavilion sa loob ng 3 araw. Ang Falling Star Pavilion, ang Burning Flame Valley, at ang Flower Sect ay pormal na bubuo ng isang alyansa. Sagot ni Xiaoyan. Oh, maging ang Flower Sect at ang Burning Flame Valley ay sumangayon na sumali sa alyansa. Hahaha. Mukhang may plano ka talaga. Ang lahat ng elder ay nagpahayag ng kaunting pagbabago sa kanilang mga ekspresyon matapos marinig ang mga pangalang ito. Nadarama nila kung gaano kahusay ang alyansang ito kung magtagumpay ito. Sa oras na iyon, kahit ang Hall of Souls ay hindi maglalakas loob na maliitin ito. Oo, ako mismo ang pupunta sa Falling Star Pavilion sa loob ng 3 araw para tapusin ang mga formalidad ng alyansa. Nakangiti ang First Elder habang nakatingin sa ngisi na tumatakip sa mukha ni Xiaoyan. Pakiramdam niya ay bahagyang uminit ang dugo sa kanyang katawan, na ilang taon nang malamig. Hall of Souls, tuluyan na bang malulutas ang sama ng loob natin noon? Si Xiaoyan at Yao Lao ay nanatili ng isa pang araw pagkatapos malutas ang isyo ng maliit na Peel Tower. Kasunod nito, umalis sila at walang tigil na nagmamadaling bumalik sa Falling Star Pavilion. Bilang host, ang Falling Star Pavilion ay maraming kailangang gawin upang mapaghandaan ang alyansang ito. 2 araw ang lumipas sa isang kisap mata habang ang Falling Star Pavilion ay abala sa mga usapin ng alyansa. Ang mga depensa ng Falling Star Pavilion ay naging lubhang mahigpit pagkatapos ng 2 araw.
Ang hindi mabilang na pares ng mga mata mula sa Falling Star Pavilion ay sumasakop sa 500 kilometrong radius sa paligid ng Star Realm. Anumang bahagyang paggalaw ay mahuhuli ng mga especially iyan ng Falling Star Pavilion. Nagtagal ang mga ulap sa ibabaw ng bundok kung saan tinanggap ng Falling Star Pavilion ang mga bisita nito. Si Yao Lao, Xiaoyan, Kailin, at ang iba pang grupo ay nauna nang dumating dito. Ang mga pinto sa Star Realm ay binuksan upang tumanggap ng mga bisita. Ang isang maliwanag na araw ay unti-unting umakyat sa kanilang mga ulo kasabay ng agos ng oras. Swoosh! Ang rumaragasang tunog ng hangin ay biglang bumasag sa katahimikan. Sina Xiaoyan at Yao Lao ang unang nakakita ng tunog na ito. Umikot ang kanilang mga ulo upang tingnan ang pasukan ng Star Realm. Isang kumpol ng mga ilaw ang sumugod sa kanila. Lumitaw sila sa itaas ng bundok na ito pagkatapos ng ilang flash. Sa wakas ay nawala ang liwanag, nagsiwalat ng isang grupo ng magagandang figure. Ang mga miyembro ng Flower Sect ang unang nagmadali. Huminto ang mga mata ni Xiaoyan kay Yunyun malapit sa harapan ng grupong ito mula sa Flower Sect bago lumipat sa pwesto sa harapan. May dalawang babae na nakatayo doon. Dalawang napakalakas na aura ang malabo na lumabas sa kanila. Isang intermediate na bansheng at isang mataas na antas na bansheng. Ang lakas na itinatago ng Flower Sect ay talagang makapangyarihan. Hahaha. Fairy Ching at Fairy Hua, maraming taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita. Kamusta ka na? Ngumiti si Yao Lao at malakas na binati ang dalawang babaeng ito. Ang grupo sa kalangitan ay unti-unting bumaba bago lumapag sa isang maikling distansya sa harap ng grupo ni Xiaoyan. Ang magandang babae na nakasuot ng berdeng robe ng palasyo ay tumingin kay Yao Lao na may masalimuot na mga mata habang mahinahong sinabi. Nauwi ka na sa isang matandang lalaki pagkatapos mong hindi bumisita sa loob ng maraming taon. Si Yao Lao ay hindi sinasadya na medyo napahiya matapos marinig ang kanyang mga salita. Bahagyang nagulat si Xiaoyan matapos makita ang medyo komplikadong mga mata ng magandang babae. Hindi siya pamilyar sa titig na ito. Ganito ang hitsura ni Zuan Yi sa tuwing titingin siya kay Yao Lao. Mukhang gwapo at kaakit-akit ang guro noon. Iniwan niya ang mga karelasyon kahit saan. Ito ang Falling Star Pavilion. Ipinagmamalaki nito ang kapaligiran ng isang malaking sekta. Mas maganda ito ng kaunti kaysa sa naisip ko. Isang mainit na ligaw na hangin ang biglang umihip sa Star Realm habang si Xiaoyan ay tahimik na tumatawa sa kanyang puso. Isang maliwanag na pulang ilaw ang agad na lumitaw sa loob ng parisukat sa bundok na ito. Nagkalat ang liwanag bago tumambad ang isang grupo ng mga tao. Ang matandang humahantong sa kanila ay may pulang buhok na tila napakaningning. Bukod dito, isang nakakatakot na aura na naging dahilan ng pagkibot ng mga kilay ni Xiaoyan na parang mga dambuhalang alon sa sandaling lumitaw ang matandang ito. Ancestor Hao yun, ang matandang demonyong ito ay nabubuhay pa. Nakangiti si Yao Lao habang nakatingin sa matanda na pulang buhok. Battle Through the Heavens. Kabanata 1453. Sky Mansion Alliance. Ang taong ito ay malamang na si Ancestor Hao Yun mula sa Burning Flame Valley. Siya ay talagang napakalakas. Medyo seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan habang sinusulyapan niya ang pulang buhok na matanda. Sa pamamagitan ng kanyang sentido, masasabi niya na ang lakas ng matandang ito ay umabot na sa antas ng isang one-star daosheng. Bukod dito, ang taong ito ay medyo mas malakas kaysa sa kanya. Isang intermediate level 1-star daosheng. Ang Burning Flame Valley ay nasa antas ng 3 lamba pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito sa kabila ng pagkakaroon ng isang tunay na daosheng. Sa lakas na taglay nito, halatang maihahambing ito sa lumang Profound Sky Sect o Flower Sect. Gayunpaman, malinaw na hindi nila inihayag ang kanilang lakas. Matandang Yao, hindi inaasahan na ikaw, isang matandang tao, ay buhay pa. Malakas na tumawa si Ancestor Hao Yun sa langit. Inakay niya sina Tang Xin at Tang Hao habang dahan-dahan silang bumababa. Kasunod nito, tumingin siya kay Yao Lao at tumawa ng malakas. Matanda, naabot mo na talaga ang klase ng daosheng. Natawa si Yao Lao. Sa hitsura nito, kitang-kita na kakilala niya si Ancestor Hao Yun. Che,
Ang ninuno na ito ay muntik nang mamatay habang pumapasok sa klase ng Daosheng. Ako ay talagang isang taong may kakilakilabot na buhay kumpara sa batang iyon sa likod mo. Nilukot ni Ancestor Han Yun ang kanyang mga labi. Lumingon ang kanyang mga mata kay Xiaoyan habang nagsasalita. Ang junior na ito, si Xiaoyan, ay bumabati sa ninuno na si Hao Yun at pinuno ng lambak na si Tang. Ngumiti si Xiaoyan, ikinulong ang kanyang mga kamay bilang pagbati sa mga bisita. Ikaw ang Xiaoyan na iyon. Napakahusay na tao. Bagay ka sa aking Hao-er. Pinagmasdan ng mga mata ni Ancestor Hao Yun si Xiaoyan bago tumango bilang kasiyahan. Ikaw. Namula ang mukha ni Tang Hao-er matapos niyang marinig ang kanyang ninuno, si Hao Yun, na biglang nagbitaw ng ganoong mga salita sa publiko, ngunit nakadikit lang ang kanyang mga ngipin dahil sa pangangailangang bigyan ng mukha ang matandang ito. Mabangis na nanlilisik ang mga mata nito sa likuran niya. Si Xiaoyan ay medyo napahiya sa mga salita ng ninuno na si Hao Yun. Ang tanging nagawa niya ay mapait na ngumiti at umiling, ngunit hindi siya nagbigay ng tugon. Darating din ang party mula sa Peel Tower. Biglang gumalaw ang puso ni Xiaoyan matapos makaramdam ng kaunting kawalan dahil sa mga salita ng ninuno na si Hao Yun. Dumausdas ang kanyang mga mata sa bakana ng Star Realm habang nanginginig ang espasyo sa lugar na iyon bago kakaibang lumitaw ang dalawang figure sa tuktok ng bundok. Ang mga figure na ito ay ang First Elder at grupo ni Zuan Kongzi. Ha! Ang matandang demonyong si Lin, kahit ikaw, isang matandang hindi namamatay, ay pumunta dito. Agad na bumalatay ang pagkagulat sa mukha ni Ninuno Wu Yun nang makita niyang lumitaw ang First Elder ng Peel Tower. Bakit? Matandang demonyong Hao Yun, huwag mong sabihin sa akin na ikaw lang ang pinapayagang pumunta. Bahagyang natawa ang First Elder matapos marinig ang tanong na ito. Ha. Dahil naruroon ang lahat, mangyaring pumunta sa bulwagan upang pag-usapan ang alyansa. Nakangiting nagsalita si Yao Lao matapos makitang dumating na ang lahat. Tumalikod siya at lumipad papunta sa pangunahing pavilion ng Falling Star Pavilion. Lahat ng nasa likod niya ay sumunod. Naupo ang lahat sa loob ng isang malaking bulwagan sa loob ng pangunahing pavilion. Saglit silang nagkwentuhan bago unti-unting lumapit sa pangunahing paksa. Lahat, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng mukha sa pamamagitan ng personal na pagdating sa aming Falling Star Pavilion. Dapat alam ng lahat ang bagay na ito ngayon. Ang mga mata ni Yao Lao ay lumipad sa malaking bulwagan. Kalmado ang kanyang boses habang dahan-daang sinabi. Sigurado akong alam ng lahat ang mga aksyon ng Hall of Souls. Ang Peel Tower ay dumanas ng pinakamalaking pagkalugi dahil maraming alchemist ang namatay sa kamay ng Hall of Souls. Ang pagsalakay ng Profound Sky Sect sa Flower Sect sa mga taong ito ay nagtataglay ng anino ng Hall of Souls sa likod nito. Nauwi lang sa pagtitiis sa kanila dahil natatakot siya sa lakas ng Hall of Souls. Alam na alam ni Yao Lao ang sama ng loob na nabuo ng tatlong paksayon na ito sa Hall of Souls. Maging si Xiaoyan ay hindi nakarinig ng ilan sa mga lumang sama ng loob. Noon, ang Profound Sky Sect ay nagtipon ng dalawang paksayon at itinatag ang Profound River Alliance para sirain ang aking Falling Star Pavilion. Nandoon din ang anino ng Hall of Souls. Bukod dito, pareho kaming magkaaway ni Xiaoyan sa Hall of Souls. Kaya, ang alyansang ito ay dahil lahat tayo ay may iisang kaaway. Lahat ng naruroon ay tumanggo ng hindi namamalayan nang marinig nila ang mga salita ni Yao Lao. Sumang-ayon silang lahat kay Yao Lao. Ang alyansang ito ay gagana, ngunit sa palagay ko ay hindi dapat mangyari ang pakikialam sa mga panloob na gawain ng ibang paksayon pagkatapos sumali sa alyansa, hindi ba? Pinaikot ni Ancestor Hao Yun ang dalawang bowl ang apoy na nabuo niya sa kanyang kamay at dahan-daang nagtanong. Ang alyansa ay mabubuo sa pantay na termino. Bawat partido ay pantay. Natural, walang sino man ang magkakaroon ng awtoridad na makialam sa mga gawain ng ibang paksayon. Sumagot si Yao Lao sa isang solemne na paraan. Relax ang ekspresyon ng lahat matapos marinig ang kanyang sinabi. Ang pinakanakababahala na aspeto ng isang alyansa ay ang paglitaw ng mga ganitong insidente. Hindi lamang sila mabibigo na maging kaalyado dahil sa mga ganitong pangyayari, sila ay magiging magkalayo bilang resulta.
Ang alyansang ito ay hindi lilikhain ng may labis na malupit na mga paghihigpit, ngunit isa sa mga paghihigpit na iyon ay ang iilan nating paksayon ay sama-samang aatake at ipagtanggol. Ang bawat isa ay magpapatibay sa anumang partidong may problema. Wala ni isa sa atin ang makakalaban sa Hall of Souls gamit ang ating mga individual na lakas. Kaya, dapat tayong bumuo ng isang alyansa. Malinaw na naunawaan ni Xiaoyan ang iniisip ng lahat pagkatapos na obserbahan ang kanilang mga ekspresyon. Agad siyang nagsalita sa malalim na boses. Maaaring gumana ang alyansang ito. Ang First Elder ng Small Peel Tower ay dahan-daang tumanggo habang nagsasalita. Dahil ito ay isang alyansa, dapat mayroong isang pinuno ng alyansa. Kung hindi, imposible para sa lahat na magkaroon ng isang nagkakaisang desisyon. Sino ang kukuha sa posisyon na ito bilang pinuno ng alyansa? Ang magandang babae na nakasuot ng berdeng damit ng palasyo na tinatawag na Fairy Ching mula sa Flower Sect ay nagtanong sa mahinang boses. Natahimik ang malaking bulwagan matapos marinig ang mga salitang ito. Ang tanong na ito ay medyo sensitibo at mahalaga. Dahil sa alyansa na iminungkahi ko, ang paghiling sa akin na pumili ng isang pinuno ng alyansa ay magdudulot lamang ng ilang hindi kinakailangang tsismis. Kaya, ang iyong tatlong partido ay dapat pumili ng pinuno ng alyansa. Papayag kami hanggat ito ay isang angkop na tao. Napaisip si Yao Lao bago nagsalita. Bahagyang nagulat ang iba pang tatlong partido matapos marinig na tinalikuran ni Yao Lao ang anumang iniisip na kunin ang posisyon na iyon. Mabilis silang nakaramdam ng kaunting hiya, lalo na si Fairy Ching. Bakas sa mukha niya ang paghingi ng tawad. Hindi niya intensyon na linawin si Yao Lao ng anuman. Hahaha. Hindi dapat mag-alala ang lahat. Maliban sa isang alliance chief, ang iba pang tatlong partido ay sasakupan ang tatlong deputy alliance chief na posisyon. Kung ang mga opinyon ng tatlong deputy alliance chief ay nagkakaisa, maaari nilang baligtarin ang desisyon ng alliance chief. Walang sino man ang kailangang mag-alala tungkol sa puwersa ng alliance chief na mag-isyo ng mga utos. Tumawa si Xiaoyan. Ang posisyon ng pinuno ay dapat na isang taong may mahusay na lakas at isang reputasyon na iginagalang ng lahat. Hindi ako angkop para sa posisyon na ito. Bukod pa rito, maaaring makapangyarihan ang ninuno na si Haoyun, ngunit ang kanyang init ng ulo ay medyo mainit. Hindi maiiwasang maging mapusok siya. Kaya, hindi rin siya angkop na maging pinuno ng alyansa. Saglit na nag-alinlangan si Fairy Ching bago dahan-daang nagsalita. Agad na inilibot ni Ancestor Haoyun ang kanyang mga mata matapos marinig ang kanyang mga salita, ngunit hindi siya tumutol. Ang pinakaayaw niya ay ang mga tungkulin sa pamamahala. Kung hindi niya kinasusuklaman ang mga ito, hindi niya sana pinilit ang Burning Flame Valley na pangasiwaan ng iba matagal na ang nakalipas. Kaya, ang dalawang pinakaangkop na tao ay ang matandang Mr. Lin mula sa Peel Tower at si Yao Chen. Silang dalawa ay makapangyarihan at mayroon ding magandang reputasyon at kakayahang magtipon ng mga tao sa loob ng Central Plains. Kaya, dapat nating piliin ang posisyon ng pinuno ng alyansa mula sa 2 taong ito. Nagpatuloy si Fairy Ching. Ang First Elder mula sa Small Peel Tower ay natigilan matapos marinig na siya ay tumatakbo. Mabilis siyang ngumiti at umiling. Sa isang mahinang buntong hininga, sinabi niya. Masyado na akong matanda. Napakalamig na ng dugo ko. Ayos lang kung kailangan lang ng alyansang ito na manatili sa isang partikular na lugar, ngunit ang alyansang ito ay malinaw na nangangailangan ng kasiglahan. Kung ang matandang ito ay magiging pinuno ng alyansa, malamang na mawawalan ako ng buhay. Si Yao Chen ang dapat na kunin ang posisyon na ito bilang punong alyansa. Napangiti si Fairy Ching. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang mga mata kay Yao Lao habang sinasabi niya. Dahil ito ang kaso, hindi mo matatakasan ang responsibilidad na ito. Mapait na ngumiti si Yao Lao matapos marinig ang desisyong ito. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit hindi siya tumutol habang sinabi niya. Dahil ang lahat ay nagtitiwala sa akin, pansamantalang papalitan ko ang posisyon ng punong alyansa na ito. Ibibigay ko ito kung may lumitaw na mas angkop. Napangiti si Xiaoyan matapos marinig na ang posisyon ng pinuno ng alyansa ay napunta pa rin sa mga kamay ni Yao Lao. Mahina niyang sinabi. Dahil ang pinuno ng alyansa ay napili,
dapat tayong magpasya sa isang pangalan para sa alyansang ito. Ang isang alyansa sa huli ay dapat magkaroon ng isang pangalan. Doon lamang madarama ng lahat ang pakiramdam ng pagiging kabilang. Anong pangalan sa tingin mo ang angkop para sa alyansang ito? Kung ang isang tao ay nais na pumili ng isang pangalan, ang isa ay dapat natural na pumili ng isang dakila at makapangyarihan. Ang isang maliit na pangalan ay magtatapos lamang bilang isang biro. Tila interesado si Ancestor Hao-yun sa pagpili ng pangalan. Agad niyang sinabi, bakit hindi natin ito tawaging Ultimate Righteous Hall? Napaawang ang sulok ng bibig ni Xiaoyan nang marinig ang pangalang ito. Ang pangalang ito, Ubo. Ang kalaban natin ay ang Hall of Souls. Dahil ginagamit nila ang kaluluwa bilang bulwagan, dapat nating lampasan sila at gamitin ang langit bilang isang mansyon. Tawagin natin itong Heaven Mansion. Umubo ang First Elder. Saglit siyang nag-isip bago gumawa ng mungkahi. Gamit ang kaluluwa bilang isang bulwagan, ang langit bilang isang mansyon, ang Heaven Mansion na ito ay maaaring gumana. Ngumiti si Xiaoyan bago nagpatuloy. Gayunpaman, ang langit ay ang langit. Pasimplehin natin ito. Tatawagan natin ang ating Sky Mansion Alliance. Anong masasabi mo? Sky Mansion, gamit ang langit bilang isang mansyon. Ito ay talagang engrandi. Hinaplos ni Ancestor Hao-yun ang kanyang balbas. Pakiramdam niya ay tila mas maganda ang pangalang ito kaysa sa kanyang Ultimate Righteous Hall. Hahaha. Gagana rin ang pangalang iyan. Tumango ang First Elder at tumawa. Napangiti si Yao Lao nang marinig na sumang-ayon ang lahat. Dahil walang tinig na tumututol, ang ating alyansa ay tatawaging Sky Mansion. Ang paggamit ng langit bilang isang mansyon ay tiyak na mas mapang-akit kaysa sa Hall of Souls. Nabuo na ang alyansa. Susunod, uminom tayo bilang parangal sa bagong nabuong Sky Mansion Alliance. Itinaas ni Xiaoyan ang wine cup sa mesa, ngunit biglang naging madilim at nanlamig ang kanyang ekspresyon bago niya masabi ang lahat ng gusto niyang sabihin. Ang kanyang mapanganib na mga mata ay nakatutok sa gitna ng bulwagan. Ang espasyo sa lugar na iyon ay biglang naging distorted. Isang makapal na itim na fog ang lumabas. Kasabay nito, isang walang malasakit at walang emosyong boses ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Sky Mansion. Maaring medyo nangingibabaw ito, ngunit ang pinuno ng bulwagan na ito ay talagang gustong malaman kung lahat kayo ay magkakaroon ng buhay upang tamasahin ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1454. Deputy Hall Chief ng Hall of Soul. Itong Hall Chief. Biglang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan matapos marinig ang walang malasakit na boses na ipinadala mula sa distorted space. Ang Hall of Souls ay malinaw na namamagitan sa pamamagitan ng pagpapadala sa taong ito. Bukod dito, tinawag ng taong ito ang kanyang sarili na pinuno ng bulwagan. Hindi kaya siya ang napakahiwagang pinuno ng bulwagan ng Hall of Souls. Ang itim na fog ay patuloy na tumagos mula sa magulong espasyo. Unti-unti itong nabuo sa isang figure ng tao na ganap na natatakpan ng itim na fog sa harap ng lahat. Hall Chief ng Hall of Souls. Ang mga mata ng First Elder mula sa Small Peel Tower ay tumama sa figure ng tao sa itim na fog. Ang bahagyang yumoko niyang katawan ay sumandal. Ang espasyo sa paligid niya ay nagsimulang dahan-daang mag-iba sa sandaling ito. Mas mabuting tawagin ako bilang Deputy Hall Chief. Bahagyang nagiba-iba ang itim na fog na iyon habang isang mahinang tawa ang pinakawalan. Mukhang ikaw, ang Deputy Hall Chief ay hindi sapat na matapang. Dahil naglakas loob kang pumasok sa Falling Star Pavilion ko, dapat mong gamitin ang iyong aktwal na katawan. Isang illusory figure, baka mahiyain ka. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Xiaoyan. Sa kanyang paningin, natural niyang naramdaman na ang figure ng tao sa itim na fog sa kanyang harapan ay isang anino lamang at hindi ang aktwal na katawan. Xiaoyan, ikaw ang unang tao sa maraming taon na tumawag sa punong ito na mahiyain. Isang kakaibang tawa ang lumabas mula sa figure ng tao sa itim na fog. Gayunpaman, ang iyong kasalukuyang mga tagumpay ay nagulat sa pinunong ito. Kung alam kong mangyayari ito, nalipol ko na sana ang angkan ng Xiao noon.
Maraming beses nang sinabi ng mga taga Hall of Souls mo ang mga salitang ito. Nanlamig ang mga mata ni Xiaoyan habang dahan-dahan niyang sinabi. Gayunpaman, kung narito ka lamang upang magbitaw ng katarantaduhan gamit ang iyong katayuan bilang representante na Hall Chief ng Hall of Souls, kung gayon hindi na kailangan para sa ilusyon na ito na magpatuloy sa pag-iral. Nagsimulang dahan-daang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kamay habang nagsasalita siya. Itinutok niya ito sa illusory figure na iyon. Ang espasyo sa paligid ng figure ay nagsimulang magbago. Ang dahilan kung bakit nandito ang punong ito ay natural dahil sa Toshi Ancient God Jade sa iyong mga kamay. Ang taong nasa itim na fog ay mahinang ngumiti. Bumungad sa kanya ang itim na fog bago ito naging itim na salamin. Gumalaw ang salamin at lumitaw ang isang imahe. Ang imahe ay isang malaki at madilim na bilangguan. Ang isa sa mga cell ay may itim na kulay na kadena na nakabalot sa paligid nito na parang sapot ng gagamba. Isang mukhang haggard ang nakaupo sa gitna ng mga kadena. Ang maraming kadena ay parang makamandag na ahas na naghihigpit sa kanyang mga paa. Mabangis ang mukha ni Xiaoyan habang nakatingin sa figurang ito. Biglang tumayo ang katawan niya. Isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan, na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang mga mesa at upuan sa tabi niya ay naging alikabok halos kaagad. Isang napakalaking mamamatay na pagnanasa ang naging dahilan ng paglamig ng buong bulwagan. Ama. Mahigpit na kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Tinusok ng kanyang mga kuko ang kanyang palad habang nanginginig ang kanyang katawan. Ang haggard na figurang iyon ay isang taong lubos niyang pamilyar. Ang kanyang ama, si Xiao Zhan. Kahit na hindi niya nakita ang kanyang ama sa loob ng maraming taon, agad na naramdaman ni Xiaoyan ang isang pamilyar na pakiramdam na nagmula sa kanilang konektadong bloodline. Ibigay sa akin ang Toshi Ancient God Jade. Kung hindi, sa isang pag-iisip lang, itong mismong araw sa susunod na taon ay ang anibersaryo ng pagkamatay ng iyong ama. Ang taong nasa itim na fog ay tila ganap na walang pakialam sa napakalaking hangarin ni Xiaoyan na pumatay habang siya ay malamig na sumisigaw. Creak. Napakadilim ng ekspresyon ni Xiaoyan na nakakatakot. Ang kanyang kamao ay naglabas ng isang basag na tunog. Sa sandaling ito, para siyang mabangis na hayop. Nawawala na siya ng rasyonal na pag-iisip. Pulang-pula ang magkabilang mata niya. Isang nakakabaliw na nakamamatay na pagnanasa ang bomb-alot sa kanyang isipan. Umungol ito, hinihiling na punatin niya ang taong ito sa harap niya sa libu-libong piraso. Xiaoyan, huminahon ka. Isang medyo malamig-lamig na makinis na kamay ang marahang humawak sa kanyang braso habang ang pagnanais na pumatay ay umusbong sa kanyang isipan. Isang nag-aalalang mahinang sigaw ang naiparating sa kanyang tainga. Bahagyang nanginag ang puso ni Xiaoyan matapos marinig ang sigaw na ito. Noon lamang niya nabawi ang kanyang makatuwirang pag-iisip. Huminga siya ng malalim ng ilang hininga at pinigilan ang nakamamatay na pagnanasa sa kanyang puso. Ang kanyang mabangis na mukha ay unti-unting bumalik sa dati nitong kalmado. Ibigay ang Toshi Ancient God Jade. Ang fog sa paligid ng itim na fog figure ay nagiba-iba pagkatapos makita si Xiaoyan na unti-unting kumalma. Isang malamig na sigaw ang kanyang pinakawalan sa proseso. Natatakot ako na kung talagang ibibigay ko sa iyo ang Toshi Ancient God Jade, mas mabilis lang mamatay ang tatay ko. Ang mga mata ni Xiaoyan ay napakadilim habang nakatitig sa figure sa itim na fog. Sinabi niya, walang silbi ang panlilinlang na ito laban sa akin. Dalhin mo sa akin ang aking ama kung nais mong makuha ang Toshi Ancient God Jade. Kung hindi, haantong ko lamang ang pagbabalawala sa lahat ng iyong mga banta. Ang sinaunang jade sa aking kamay ay maaaring makaramdam kung ang aking ama ay buhay. Kung mawalan ito ng kontak, ibibigay ko ito sa angkan ng Go. Sa oras na iyon, hindi mo ito makukuha kailanman. Hindi mo ba papansinin ang pagkamatay ng iyong ama dahil sa sinaunang jade? Ang figure ng tao sa itim na fog ay malamig na tumawa nang marinig ang mga salitang ito. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Nabawi na naman ang mukha niya ang dati nitong kalmado. Hindi niya alam kung bakit sabik na sabik ang Hall of Souls na makuha ang Toshi Ancient God Jade. Ano man ang aktwal na dahilan, ang sinaunang Jade ay ang anting-anting na nagpoprotekta sa buhay ng kanyang ama.
Ang Hall of Souls ay hindi maglalakas loob na kunin ang buhay ng kanyang ama hanggat ang sinaunang Jade ay nasa paligid. Kaya naman, hindi niya maibigay ang sinaunang Jade bago niya masiguro ang kaligtasan ni Xiaozan. Malaki ang posibilidad na talagang kunin ng Hall of Souls ang buhay ng kanyang ama sa sandaling ibigay niya ito. Hihihi. Walang awa na tao. Ito nga ay gaya ng binanggit ni First Chanzen. Ang mga ganoong pamamaraan ay hindi gagana laban sa iyo. Habang nakabawi si Xiaoyan, ang figure ng tao sa itim na fog ay naunawaan na ang pamamaraang ito ay walang gaanong epekto. Walang ekspresyon si Xiaoyan. Sinabi niya, kung hindi ka maglakas loob na ipakita ang iyong aktwal na katawan, maaari kang mawala ngayon. Xiaoyan, itigil mo na ang pag-arte sa harap ng hepe na ito. Sa tingin mo ba kaya mong labanan ang Hall of Souls ko sa pamamagitan lang ng pagtatatag nitong tinatawag na Sky Mansion Alliance? Hihihi. Sandali lang. Kapag namulat na kayong lahat sa lakas ng Hall of Souls ko, natural na mawawalan na kayo ng pag-asa. Kakaibang tumawa ang figure ng tao sa itim na fog. Kung tungkol sa Peel Tower, ang Hall of Souls ko ay karaniwang magbibigay sa inyo ng kaunting mukha, ngunit ibinigay ninyo ito, kaya huwag sisihin ang aking Hall of Souls sa pagiging mabisyo. Nagkataon, matagal na naming tinitingnan ang mga alchemist sa Peel Tower mo. Papayuhan ko rin ang Flower Sect at ang Burning Flame Valley na huwag basta-basta masangkot sa kaguluhang ito. Kung hindi, huli na para pag-isipang muli ang mga bagay kapag nawasak ang paksayon mo. Kung maaari mong lunukan ang aking Peel Tower ay depende sa kung gaano katigas ang iyong mga ngipin. Malamig na tumawa ang First Elder. Pinaikit ni Fairy Ching at ni Nunong Haoyun ang kanilang mga mata, ngunit tumingin lang sila sa gilid na may malamig na mga mata at hindi umimik. Madilim at malamig ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatitig sa figure ng tao sa itim na fog. Tinatamad siyang makipagtalo sa huli. Dahan-dahan niyang kinuyam ang kanyang kamay. Ipaalam sa lahat pagkatapos mong bumalik na papatayin ko ang bawat bastos mula sa Hall of Souls at ang Han Clan sa hinaharap. Ang espasyo sa paligid ng taong iyon sa itim na fog ay agad na bumagsak ng putok sa sandaling kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Isang nakakatakot na lakas ang pumutok sa mismong espasyo. Kasabay nito, ang taong iyon sa itim na fog ay agad na naging wala. Hihihi. Napakayabang na brat. Sino ka ba sa tingin mo? Kahit ang kasing lakas ni Xiao Zuan ay natalo ng kamay ng aking angkan ng Han. Ikaw, isang bituin lamang na Daosheng, ay hindi mo alam ang iyong mga limitasyon. Hahaha. Ang hepe na ito ay maghihintay sa pagdating ng araw na iyon. Hanggat may lakas ng loob kang pumunta, personal kitang papatayin. Isang kakaibang tawa ang umalangaw-ngaw sa loob ng malaking bulwagan matapos mawala ang figure ng tao sa itim na fog. Nagpatuloy ang tawanan ng matagal. Mukhang matagal nang natuklasan ng Hall of Souls ang ating alyansa. Kung hindi, hindi magpapakita ang taong ito sa pagtatangkang pigilan ang lahat ng naruroon at hadlangan ang alyansa. Dahan-daang nagsalita si Yao Lao habang pinagmamasdan ang bulwagan na unti-unting tumahimik. Ang alyansang ito ay tiyak na naging sanhi ng kaunting takot sa Hall of Souls. Kung hindi nila gagawin ang ganoong bagay dahil sa kanilang mga karakter. Nagsalita si Xiaoyan sa mahinang boses. May narinig na ba tungkol sa Deputy Hall Chief na iyon mula sa Hall of Souls kanina? Wala pa akong narinig tungkol sa kanya. Maraming eksperto sa loob ng Han Clan. Ang Deputy Hall Chief na ito ay malamang na eksperto mula sa loob ng Han Clan. Sumimangot si Ancestor Haoyun at malamig na tumawa. Gayunpaman, ang lakas ng taong ito ay higit sa isang 3-star Daosheng. Kung hindi ito isang anino na darating ngayon. Sa halip, ito ay isang aktwal na tao. Tinatago lang niya ang sarili niya dahil hindi siya confident na matatalo niya kaming lahat. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Halatang takot ang Deputy Hall Chief kanina sa lineup nila. Lahat, ang usapin ng alyansa ay naayos na. Mayroon bang anumang huling katanungan? Nilaibat ng mga mata ni Xiaoyan ang lahat habang nagpapatuloy siya. Ang Hall of Souls ay ang makapangyarihang kaaway ng alyansang ito. Kapag ang alyansang ito ay ipahayag sa publiko, ang Hall of Souls ay tiyak na hindi mananatiling kalmado. Sa oras na iyon,
kailangan nating makipagkamay at labanan ang ating kaaway. Nagkatinginan ang First Elder ng Peel Tower, ninuno Haoyun, Fairy Ching, at iba pa. Sa wakas, dahan-dahan silang umiling. Wala sa kanila ang karaniwan. Imposibleng matakot sila hanggang sa magbago ang isip dahil pinagbantaan sila ng Deputy Chief ng Hall of Souls. Dahil ito ang kaso, iaanunsyo natin ang bagay na ito sa loob ng ilang araw. Sa oras na iyon, umaasa akong kumilos ang lahat upang bumuo ng wormhole sa pagitan ng bawat paksayon upang mapalakas ang anumang partido ng mabilis hanggat maaari. Sambit ni Xiaoyan sa malalim na boses. Oo. Tumanggo ang lahat ng marinig ang kanyang sinabi. Nabuo ang alyansa. Malamang na ang Hall of Souls ay gagawa ng formal na tugon sa alyansang ito. Hindi magiging mapayapa ang kanilang kinabukasan. Huwag na tayong magtagal pa. Uuwi na tayo at gagawa ng mga wormhole. Ngumiti at tumango si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang ninuno na si Haoyun at ang iba pa ay tumayo para umalis. Tumayo siya kasama ang grupo ni Yao Lao at pinaalis sila. Napatingin ang kanyang mga mata sa mabilis na pagkawala ng mga figure nito. Pagkatapos nito, nakipagpalitan siya ng tingin sa mga naruroon. Naramdaman nilang lahat ang paparating na bagyo. Ang Central Plains, na medyo kalmado sa loob ng maraming taon, ay malamang na magiging masigla muli. Battle Through the Heavens. Kabanata 1455. 9 Seren Spring. Matapos ang Falling Star Pavilion, ang Peel Tower, ang Flower Sect, at ang Burning Flame Valley ay inihayag ang pagbuo ng Sky Mansion Alliance, ang buong Central Plains ay sinabog ng napakalaking bombang ito. Agad na sumabog ang kaguluhan sa buong lupain. Ang apat na malalaking paksayon ay nagtataglay ng napakakilalang reputasyon sa loob ng Central Plains. Kahit sino sa kanila ay maituturing na isang higanti. Ang isang paksayon tulad ng Peel Tower ay hindi na mailalarawan bilang isang simpleng higanti. Ang paksayon na ito ay nagtataglay ng isang lubhang nakakatakot na kakayahang magtipon ng mga tao. Maaaring ito ay mukhang napakabanayad sa paglipas ng mga taon, ngunit hanggat ang isa ay hindi isang tanga, makikita ng isang tao ang nakakatakot na lakas na nakatago sa ilalim ng tamad na hitsura na ito. Ang lineup mula sa pagbuo ng alyansang ito sa pagitan ng apat na makapangyarihang paksayon ay maraming beses na mas malakas kaysa sa Profound River Alliance dati. Kung ikukumpara sa bagong nabuong Sky Mansion Alliance, ang Profound River Alliance ay isang napakaordinaryong hipon. Ang isang random na daliri lamang ng Sky Mansion Alliance ay maaaring sirain ang Profound River Alliance. Maiisip ng lahat kung gaano kalakas ang alyansang ito, na nabuo ng apat na paksayon, ay lalago. Kung ang malaking alyansang ito ay haharap sa napakalaking Hall of Souls, hindi na nito kailangang makaramdam ng kahit katiting na takot. Isang bagong super faction na maaaring tumugma sa lakas ng Hall of Souls ay ipinanganak sa loob ng Central Plains. Habang nagkakagulo ang Central Plains dahil sa pasabog na balitang ito, maraming sekta at paksayon ang nagsimulang mag-isip. Naisip ng lahat sa mundo na kunin ang higanteng suportang ito para makakuha ng magagandang prospect. Ang lakas ng Sky Mansion Alliance na ito ay masasabi lamang na nakakagulat. Sa hinaharap, kakaunting paksayon sa mundong ito ang maihahambing sa kanila. Kung ang isang paksayon o isang individual ay nagawang tamasahin ang kanilang proteksyon, ito ay magdadala sa kanila ng maraming benepisyo. Kaya naman, sa ikatlong araw pagkatapos mailabas ang balitang ito, ang Falling Star Pavilion ay biglang naging napakasigla. Ang mga pinuno ng ton-toneladang paksayon ay nagmamadali sa malayong distansya upang marating ang Falling Star Pavilion. Lahat sila ay humihiling na sumali sa alyansang ito. Hindi tinanggap ni Yao Lao at Xiaoyan ang lahat ng mga kahilingang ito na nagmula sa lahat ng dako. Ang alyansang ito ang kanilang tanging kabisera upang labanan ang Hall of Souls. Natural, tiningnan nila ito ng may malaking kahalagahan. Karamihan sa mga paksayon na ito ay mga taga-bakod. Napunta lamang sila sa kanila dahil malakas ang alyansa. Kung sakaling mawalan ng kapangyarihan ang alyansa, agad na aalis ang mga taong ito. Sa oras na iyon, ito ay magiging isang dagok sa moral ng alyansa. Kaya naman, hindi nila tinanggap ang mga paksayon na ito, na parang dumi ng daga. Gayunpaman,
Walang gaanong pangangailangan para kay Xiaoyan na mag-alala tungkol sa mga ganitong bagay. Dahil sa pagiging abala nito, si Feng Zunzi, na namamahala sa mga gawain sa ibang mga teritoryo ng Falling Star Pavilion, ay pinabalik ni Yao Lao. Sa mga taong ito, pinangasiwaan ni na Feng Zunzi at Yao Lao ang mga panlabas na usapin at panloob na mga usapin ng Falling Star Pavilion. Ito ay isang pangunahing dahilan para sa mabilis na pag-unlad ng Falling Star Pavilion. Kahit na ang reputasyon at lakas ni Feng Zunzi ay parehong mas mababa kaysa kay Yao Lao, mas mahusay siya sa Yao Lao pagdating sa pamamahala. Kaya naman, nagmamadaling nagpadala si Yao Lao ng ilan pang elder upang kunin ang mga naunang gawain ni Feng Zunzi kapag naging matagumpay ang alyansa. Pagkatapos ay nagmamadaling bumalik si Feng Zunzi at lutisin ang lahat ng mga gawaing ito. Malinaw na hindi kailangang pagdudahan ang kakayahan ni Feng Zunzi na pamahalaan. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik sa Falling Star Pavilion, sinimulan na niyang ayusin ang iba't ibang gawain. Matapos ayusin ni Feng Zunzi ang maraming gawain sa maayos na paraan, kapwa nahiya sina Xiaoyan at Yao Lao. Kasunod ng daloy ng panahon, ilang paksayon ang pumasa sa mahigpit na proseso ng pagpili at matagumpay na sumali sa Sky Mansion Alliance. Pinahintulutan nito ang reputasyon ng alyansang ito na patuloy na tumaas ng paunti-unti. Kung magpapatuloy ang positibong cycle na ito, ang potensyal ng Sky Mansion Alliance ay walang alinlangan na medyo nakakatakot sa tulong ng Peel Tower. Ginamit ng 4 na malalaking paksayon ang panahong ito sa paggawa ng mga wormhole. Ngayon, magagawa nilang mabilis na tumulong sa isa't isa. Noon lamang sila maituturing na isang alyansa na sama-samang umatake at nagtatanggol. Gayunpaman, medyo nakakagulat si Xiaoyan na walang ginawa ang Hall of Souls habang abala ang alyansa. Parang wala silang pakialam sa alyansang ito na maaaring magbanta sa kanila. Anuman ang ginawa ng Hall of Souls, nagpa siya ang grupo ni Xiaoyan na magtatag ng isang espesyal na information hall pagkatapos ng ilang talakayan. Ang layunin ng information hall na ito ay upang siyasatin ang lahat ng mga sangay na nilikha ng Hall of Souls sa buong Central Plains. Dapat palaging kilalanin ng isang tao ang kanyang kaaway tulad ng pagkilala sa kanyang sarili. Ang Hall of Souls ang kanilang pinakamalaking kaaway. Sa makatuwid, ang alyansa ay kailangang magkaroon ng kamalayan sa kanilang mga lokasyon. Kapag hinog na ang oras, maaari pa silang lumipat mula sa pagiging pasibo tungo sa pagiging aktibo. Dapat sabihin na ang kooperasyon ng 4 na malalaking paksayon pagkatapos ng pagbuo ng alyansa ay napakahusay. Sa loob ng kalahating buwan, 2 sa mga branch hall ng Hall of Souls ang natuklasan. Bagamat nakaranas sila ng ilang pagkalugi sa paghahanap, nauwi pa rin sila ng malaki. Naramdaman ni Xiaoyan ang udyok na tanggalin ng personal ang mga branch hall na ito, ngunit pinigilan niya ang salpok na ito pagkatapos kumalma. Kahit na ang lakas ng alyansa ay nadagdagan, sila ay mapupunta sa isang sitwasyon kung saan walang mananalo kung sila ay lalaban hanggang kamatayan sa Hall of Souls ngayon. Ang pagtatapos na ito ay hindi ang nais ni Xiaoyan dahil mayroon pa ring mas nakakatakot na Han Clan sa likod ng Hall of Souls. Ang alyansa ay maaaring isang matalas na sandata na ginamit upang labanan ang Hall of Souls, ngunit ito rin ay isang malakas na lakas upang hadlangan ang Hall of Souls. Dapat itong magkaroon ng isang malakas na lakas sa lahat ng oras. Kung hindi, ang alyansang ito ay mapupunta sa parehong sitwasyon ng ninuno na si Xiao Zuan. Ang alyansang ito ay nasa simula pa lamang. Kapag naging matatag na ang lahat sa hinaharap, ang impluwensya at kakayahan ng Peel Tower ay maaaring makaakit pa ng ilang Bansheng o kahit ilang Daosheng na matandang demonyo na naninirahan sa hiwalay. Kung ito ay posible na makuha ang mga ito sa alyansa, sila ay tunay na makikinabang sa alyansa. Sa makatuwid, ang kasalukuyang Sky Mansion Alliance ay hindi maaaring maging mayabang dahil lamang sa kamakailang pagtaas ng lakas. Magtatagumpay lamang sila sa pakikitungo sa Hall of Souls at ang Han Clan kung dahan-dahan silang mag-iipon ng lakas at laging handang-handa. Tahimik silang madyay-ipon ng lakas at maghihintay ng tamang panahon para ilabas ito. Habang hinahanap ng alyansa ang mga lokasyon ng Hall of Souls, pumili din ang alyansa ng ilang napakalakas na eksperto para bumuo ng ilang maliliit na koponan.
Ang mga pangkat na ito ay nilikha upang pigilan ang Hall of Souls na magpatuloy sa pagkuha ng mga kaluluwa ng mga alchemist ng alyansa. Ang mga maliliit na koponan ay gumagala sa mga teritoryo ng alyansa. Magmamadali sila sa pinakamabilis na bilis kung matuklasan nila ang anumang signal ng alyansa na humiling ng tulong. Ang espesyal na proteksyong ito ay walang alinlangan na ikinatuwa ng mga alchemist mula sa Peel Tower. Ang ilan sa mga alchemist, na hindi nasisiyahan sa pagsuko ng Peel Tower sa neutral na paninindigan nito, ay unti-unting tinanggap ang proteksyon at ang mga benepisyong ibinigay sa kanila ng alyansang ito. Tahimik na lumipas ang isang buwan habang ang alyansang ito ay abala sa aktibidad at naglalabas ng nakakagulat na potensyal. Si Xiaoyan, Yao Lao, Kailin, ang Little Fairy Doctor, at ilang iba pa ay nakaupo sa isang tahimik na courtyard sa loob ng Falling Star Pavilion. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa kanila na magsama-sama. Ang abalang panahong ito ay naging imposible para sa kanilang lahat na palayain ang kanilang sarili. Wala pa ring reaksyon mula sa Hall of Souls. Kung tama ang hula ko, dapat nilang hintayin ang Purifying Demonic Lotus Flame na lalabas sa loob ng 9 na buwan. Itinaas ni Yao Lao ang kanyang tasa ng tsaa. Sumimsam siya rito bago dahan-daang isiwalat ang kanyang iniisip. Paano nila malalaman ang anumang impormasyon tungkol sa Purifying Demonic Lotus Flame? Napakunot ng noo si Xiaoyan. Ang balitang ito ay isang bagay na natutunan niya pagkatapos gumugol ng higit sa isang dekada sa pagkolekta ng lahat ng mga fragment ng mapa. Paano naging posible para sa angkan ng Han na malaman ito? Ang mga bagay na alam ng angkan ng Han ay higit pa sa kung ano ang maiisip mo. Mahinang ngumiti si Yao Lao at sinabing, hindi rin ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang Purifying Demonic Lotus Flame. Ilang taon na sila, at malamang na may mga talaan nito. Medyo natahimik si Xiaoyan matapos marinig ang paliwanag na ito. Hinaplos ng kamay niya ang noo niya nang hindi niya namamalayan. Kung walang silbi ang misteryosong liwanag sa loob ng kanyang ulo, sayang talaga ang paghahanap sa lahat ng mga fragment ng mapa. Mayroong 9 na buwan pa bago lilito ang Purifying Demonic Lotus Flame. Dapat ka ring maghanda. Tiyak na magpapadala ang Hall of Souls ng mga tunay na malalakas na individual upang agawin ito. Kaya, dapat nating subukan ang lahat ng ating makakaya upang itaas ang ating lakas hanggat maaari. Nagsalita si Yao Lao. Hindi madaling mag-advance kahit kaunti sa loob ng Daosheng class. Sa susunod na 3 buwan, dapat kong maabot ang 1-star Daosheng intermediate level. Sa bilis na ito, ako lang, sa pinakamarami, ang nasa pinakamataas na klase ng 1-star Daosheng pagkatapos ng 9 na buwan. Walang magawang wika ni Xiaoyan. Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Si Kailin ang tinutukoy ko. Siya ay isang 7-colored heaven swallowing python. Hanggat nabibigyan siya ng sapat na enerhiya, mabilis siyang asenso sa klase ng Bansheng. Malakas ang pisikal na katawan ng heaven swallowing python. Magagawa niyang labanan ang isang tunay na Daosheng. Kung kaya niyang sumulong sa klase ng Bansheng, malaki ang maitutulong niya sa iyo. Natawa si Yao Lao. Ang maliit mong kasintahan sa Guklan ay napapabalitang nag-retreat pagkatapos umalis sa Ancient Wasteland region. Kapag siya ay lumabas sa kanyang retreat, ang Guklan ay magkakaroon ng karagdagang elite na Daosheng. Sa oras na iyon, kung tatawagan natin siya para sumama sa atin, tiyak na malaki rin ang maitutulong niya. Napangiti lamang si Xiaoyan matapos marinig ang mga salita ni Yao Lao. Sina Kailin at Zhon'er ay parehong nagtataglay ng hindi pangkaraniwang malaking potensyal. Ang isa sa kanila ay isang 7-colored heaven swallowing python, isang pag-iral na mas bihira pa kaysa sa Ancient Void Dragon, habang ang isa naman ay nagtataglay ng maalamat na Divine Bloodline. Magagawa nilang makakuha ng dobleng mga resulta sa kalahati ng pagsisikap habang nagsasanay. Nagmumukhang ordinaryo si Xiaoyan kung ikukumpara sa kanila, ngunit sa huli ay napakaraming hindi patas sa mundong ito. Kung si Xiaoyan ay magtutuon sa hindi patas na ito, hindi niya maaabot ang kanyang kasalukuyang mga tagumpay. Bagaman ang isang 7-colored heaven swallowing python ay makaka-advance hanggat mayroon itong lakas para gawin iyon, ang enerhiya na kailangan ay lubhang nakakatakot. Saan tayo pupunta at makakahanap ng ganoong nakakatakot na treasure ground?
Marahang antong hininga si Xiaoyan. May isang lugar sa mundong ito na maaaring makatulong kay Kailin na pagalingin ang kanyang pisikal na katawan. Bukod dito, siya ay may isang napakabihirang 9-colored Essence Stone. Kung siya ay napakaswerte, maaari pa siyang mag-evolve sa isang pag-iral na maihahambing sa isang Ancient Heaven Snake King, isang 9-colored Heaven Swallow Python. Pinaikit ni Yao Lao ang kanyang mga mata. Bahagya siyang ngumiti habang nagsasalita. Saan? Ang mga mata ni Xiaoyan at Kailin ay mabilis na napunta kay Yao Lao. Ang 9 Serendip Ground Python Tribe ng 9 Seren Spring. Natawa si Yao Lao. Biglang tumingin ang kanyang mga mata kay Xiaoyan habang sinasabi niya. Kung gusto mong supalan ang Purifying Lotus Demon Flame, itong 9 Seren Spring ay isang lugar na dapat mong puntahan.